Sa isang bayan sa probinsya ng Aklan, may isang maliit na komunidad na nagsisilbing museo para sa mga natatanging obra na ito. Sa bawat produktong makikita mong nakahilera, nakahulma na ang siglong sining, tradisyon at kultura. Pero sa loob ng bawat obrang ito, may mga nakaukit na kwentong hindi basta-basta nakikita. Mga kwentong hinulma mula sa mapuputik na mga kamay ng mga hinubog ng lupa. Umaga pa lang, tagaktak na ang pawis ng mga kalalakihang ito na naabutan kong naguhukay at naghahakot ng isang uri ng lupa na kung tawagin nila ay daga, luwad sa Tagalog at clay naman sa Ingles. Ito ang pangunahing material na ginagamit sa paggawa ng palayok at iba pang mga kauri nito. Bukod sa madikit, malambot at madaling hubugin kapag basa, napakatibay rin ito kapag naluto na sa apoy. Pagkatapos na mutakad karahay, kinamakaraya rin amon doon, pabilog. Tapos pas anon, karga unos tricycle. Tumitimbang ng mahigit 50 kilo ang bawat bulto nito. Madumi man daw sa paningin ng iba, pero ayon kay Kuya Jose, hindi niya kailanman ipagpapalit ang hanap buhay na kinagisnan niya. Ginapatunan ka man sing ginikanan, ay naila ka man magpisina, may ko biraya. Kaya kung opisina ka, disinti ka tanaw tabo. Biraya abihay, pagtakas mo abig ka rin, makuanwang ka. Ay di ko ta pagbaylo raya nga trabaho, ay bisan makaraya ka nga yutay manahay. Baho magita. Dito sa Bayangan Village sa Barangay Poblasyon, dinadala ang mga nahakot nilang luwad. Hahaluan nila ito ng buhangin upang mabawasan ang lagkit para mas madali itong mahulma. Ang naubra nga rahay gabayo itdaga. Nasaot at ako karasir adlaw-adlaw. Nakakatulong rin ang buhangin para maiwasan ang pagbibitak ng luwad kapag pinatuyo na at isinalang na sa apoy. Kung marasi ka mating rahay, dali mo na ta. Pero kung abong pahuway, hindi dun, mga 1 hour. Kung magputi ang dayon, ay, tapos yung dayon dun. Hato ang dayon, ginahurma ang dayon. Pagkatapos nito, pwede nang hulmahin ang luwad gamit ang bayangan o potter's wheel kung saan ipinangalan ang kanilang komunidad. Siya ang 80 anyos na si Lola Guadalupe, ang isa sa pinakamatandang miyembro na aktibo pa rin sa paggawa ng mga produktong luwad. Tubong Look Romblon si Lola Lupe, ngunit nakapangasawa ito ng Tagalezo kung saan niya natutunan ang pagpapalayok. Nakita na kon iya sanda nga ginikanan ka ako nga nanay kang asawa nga nagaubrait kohon kaang banga ay nalipay yut akon ay sa edad ko nga 17 anyos ay nagaantigo ako it pagtrabaho it kaang raya ron nagpatapos ka akong mga unga agpati man do iba na akong mga apo ay raya ron makaron rana nga pangitanan ka ng ina ag ama naka-eskwela sanda. Ani salamat kita sa Panginoon ay may tama gid imo nga idea sa mga wa itinunan wa kami eskwela. Pagkatapos hulmahin, ibibila dito sa araw para patuyuin. Ayon sa Lezo Municipal Tourism Office, nagsimula ang pot making sa kanilang bayan noong 1920s at naipasa na sa iba't ibang henerasyon. Naamon abingarang produkto minanaw tanamon da sa among katigurangan. Kung bagahay pasalin-salin lahi ut ara. Roy ut 8 years old ako nagumpisa kara ipag-ubras ta ut makaranga 54 years old yun ako. 4th generation yun siguro kami. Ang natuyong palayok, pinipikpik para mas maging pulido, saka muling patitigasin sa init ng araw bago isalang sa pagba o open firing, ang tradisyonal na paraan nila noon sa pagluluto ng luwad. Kinatambakan ita mo imot kahoy ngon sa libot ag depende ron sa hangin kung siin ka ag turo hangin ito mo mosugan. So mainit gid ang mayad. Sa pagkakatatag noong 1989 ng Potmakers Association of Lezo, nabigyang boses ang kanilang sining.
sa pakikipagtulungan ng provincial government ng Aklan sa Department of Trade and Industry at iba pang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang Department of Science and Technology, na ipatayo ang pugon para sa mga taga-Bayangan Village noong 1992 at hanggang sa ngayon ay patuloy nilang pinakikinabangan. Si Lolo George ang isa sa matagal ng operator ng pugon na ito. Operator ko sa pugon, mga sobrang 20 dagon. Ako nga paghahaya sa pugon. Hari-kara sir, amo ginabutan ko sa buho. Apat nga ka buho sir, dalawa kara, dalawa sa piyak. Ang mataas na temperatura sa loob ng pugon ay nagdudulot ng vitrification, isang proseso kung saan ang ilang bahagi ng clay tulad ng silika ay bahagyang natutunaw. Dahil dito, napupunan ang mga puwang sa pagitan ng clay particles kaya't mas nagiging water resistant ang pottery at tumitigas ng permanente. Minsan ay inaabot daw si Lolo George ng madaling araw, lalo na kung mga bricks ang niluluto na tumatagal ng mahigit 12 oras. Ubaw, nung bulig siya ako na pugon. Dahil sa pagkaon. Ako nga, po. Di ka na ginabuga no? Sabi makaroon ng asaban, di ka trabaho. Ay ginastok. Bugong ka na ginabuga. Kapag luto na, unti-unting bubuksan ang pugon bago tuluyang ilabas ang mga laman nito. Pwede na itong i-display sa kanilang tindahan. May ilan namang pipinturahan pa para mas mahal na maibibenta. Pero ano nga ba ang pumapawi sa lahat ng pagod ng isang magpapalayok? Malipayon kami kun hibak. Ngani dugangan naton umano naton datong obra. Pinuhon pagin naton, ayoso natin kun. Sarang naton mahimo. Kagaya ng isang palayok, nagsimula tayong hilaw na luwad, magulo, marupok, at walang kasiguraduhan. Ngunit, unti-unting nahulma sa bawat bayo at hampas. Kagaya ng apoy sa pugon, ang lupit at init rin ng mga hamon ng buhay ang nagpatibay sa atin. Sa dulo ng proseso, tumitibay hindi lang ang luwad, kundi pati na rin ang tao. Nabugtaw ko di ka sa kalibutan ay kaya raw akong hindi di doon yung kaon na yun napabahog mga raya ron. Ay, nagpapasalamat ako sa yaman ng lupa ng Diyos kasi nakapagbigay sa lahat naming kailangan. Nakapaaral, nakapakain, dami. Bako di ako di ka na makaon ng apo. Hanggang asawa. Basi kong hasta uta mamatay ako di karawot ako gobrat ka angara. Malinaw para sa akin na hindi lamang ang mga tao ang humuhubog sa lupa, kundi ang tao rin ang hinubog nito.